Actually, hindi ako familiar sa network noon. Tapos bigla niya na lang sinabi sa akin, kita mo bago kita inasawa, ito ang network mo. Kayang-kaya nga kitang bilhin, sabi niya. Hi, I'm Mayan, 33 years old from Pangasinan. I'm a state auditor earning 980,000 a year. Hi, I'm Manfred, 36 from Pangasinan. I'm an IT personnel earning 220,000. And this is our money breakdown. I work as a state auditor. Kami nag-audit naman ng financials nila, ng compliance nila. I love my job dahil I can give back to the Filipino people. Ang trabaho namin ay to see to it na ang lahat ng government agencies ay accountable sa operations nila. Pagka sumusweldo kami, diretso yun sa mga ATMs namin. Ipa-fund transfer niya sa akin yung sweldo niya. Ako magbabudget pagka may mga purchases kami. Pag maliliit lang, ako nang bahala doon. Hinahayaan na niya ako. Pero pagka mga irregular na expenses, kailangan ipapaalam ko sa kanya or pag may bibilin siya, ipapaalam niya sa akin. Kailangan parehas kaming mag-o. May humindi na isa, hindi siya pwedeng bilhin. Both is good. Kasi nung una, kung ano lang gusto kong bilhin, bibilin ko na. Ayaw pala na niya ng ganun. Yun nga dahil saver siya. So, ang ginawa namin, every month may allowance kami. How did combining your finances affect your relationship? So, nung sinabi niyang oo, doon na ako nagsabi sa kanya. Ito kasi yung sinasahod ko. Sinabi ko na sa kanya. O, pwede ba na ganito yung ipunin mo? Mag-ipon ka. Oo, mag-ipon so, mag-ipon ka na. Sa... Tinanong ko siya kung, ganito yung income ko. Magiging hadlang ba sa yun na ganito yung kinikita ko? May boundaries din naman siya na dapat hindi ka bababa sa ganito. So as long as may ganun siyang approval, hindi ko tinitignan yun as a downside of my pagkalalaki. Siguro ang ginagawa ko na lang ngayon, pinupursue kung mas kumita pa. Hindi ko hinahayaan na nakastick lang ako sa ganung income. Recently kakapas ko lang ng civil service. Now nag-apply ako as a permanent employee. Nung pa lang kami, mag-girlfriend, boyfriend kami. Mahilig na siyang mag-venture sa mga small, na pwedeng mag-earn ng interest kagad, gano'n na kikita yung pera. Nung nag-decide akong sabihin na pakasal tayo. So, meaning, challenge yun. Sabi ko sa kanya, total, mas marunong kang maghawak ng pera. Ibigay ko na lang sa'yo. So, kung ilan yung kaya kong i-save, ibibigay ko na lang sa'yo. Tapos yun na yung start na dito. Actually, yung mga ventures na pinapasukan namin, yung mga pinag-iinvestan namin, si Mama Colleen lang ang nagsasabi sa amin. Mas na-expose ako sa ganun. Sabi ko nga sa kanya, paano pagbaliktad? Pag ikaw ang naghahawak ng sweldo nating dalawa. Wala na. Sabi niya, nasa bangko lang. So, nung sinabi niya yun na yung sign na sabi ko, sige, total, ikaw naman. At least, mapapalago mo habang naghihintay tayo ng date ng araw ng kasal natin. At least, kikita pa. Who is more frugal? Pag may gusto kasi siya, sasabihin niya, hindi, sige, pagka nakaipon na ako ng ganitong amount. O kaya, ang dami na niyang gustong bilhin sana. Kaso sasabihin niya, sige, pag na-permanent na lang ako. Kaso, baka pag na-permanent na naman siya, wala na naman. Yung mga gusto niya, hindi niya binibili. Actually naman ako siya sa nanay ko na hindi din siya palagastos. Nakita ko yung hardship niya na palakihin kami para lang maibigay sa akin. So yun yung gusto kong i-adapt. Gusto ko din pag nagkaroon kami ng anak ng asawa ko, papakita ko rin yung pagiging saver. Who is more impulsive with purchases and why? Ako. Siguro dahil kaya ng sweldo ko na bumili ng kahit ano. Pero nung naging asawa ko na siya yung nagsasabi na, "Teka muna, wag muna." No? Siya yung humipigil sa akin. Lalo pagka nasa mall kami, pagka papasok na kami ng mall, holding hands na kami. Para pagka may nakita ako, madalas na gano'n eh. Huwag na, mamaya na, gano'n. Mamaya na hanggang sa wala na. Hindi na kami makapunta. Lastly, who is better at handling money? Siguro both. Pag pinairal ko yung pagiging spender ko, hindi namin mamamanage ng tama yung pera namin. Ako lang yung nag-handle nung money dahil mas exposed ako sa high yield savings accounts. Mas exposed ako sa pag-invest sa stocks, sa MP2, yung mga ganong klaseng investments kasi inaaral ko. Siya wala siyang pang-game lang kasi siya. Gamer lang siya. Kaya parang nung nag-asawa kami, mas nakakaipon nga siya sa allowance niya kasi sa allowance ko. Kasi allowance ko, nagagastos ko buwan-buwan. Walang naiiwan sa akin. Siya naipon na niya, nakaipon na siya doon lang sa allowance niya. Good match kayo. So may balanse talaga.
Yung mga savings namin, maraming pinupuntahan yon. Yung iba sa MP2, yung iba sa stocks, at yung iba sa mga business ventures. Sa business ventures, ito yung halimbawa may pupunta sa amin na mag-expand ng kanilang business. Itatanong nila sa amin kung gusto ba namin mag-invest sa kanila, tapos magsasabi sila ng presyo, hatian ng profit. Halimbawa ng mga business ventures namin, sa rice field, bibili kami ng tampa ang tawag sa amin, yung maliliit lang na mga palay muna. Tapos itatanim doon. Tapos pagkaanihan na, maghahatian kami depende kung ilang sacks ng rice yung ma-harvest. Sa salon naman, nag-invest kami sa pagbili ng mga treatments. Tapos may share kami doon sa profits nila. Yung kinikita namin sa mga business ventures namin, hindi na siya nagiging part ng monthly income namin. Kasi for reinvestment, yung kinikita ng business ventures namin. So, yung binabudget ko monthly ay para lang sa active income namin as government workers. Do you have a fixed budget for your monthly income? So, for our monthly income, meron kaming fixed percentages para sa mga expenses namin. Ang fixed namin ay tithes. It's always 10% of our income. The rest is for our monthly expenses and then savings kung meron. Hindi typical sa pagbabudget ko yung income minus savings equals expenses. Kasi sa amin, mas nag-work yung income minus expenses equals savings. Siguro dahil disciplined na ako sa pagbabudget, bago pa ako na-expose sa ganung money equation. Can you walk us through how you do your budgeting process for your household? So, firstly, nag-allocate ako ng 10% sa tithes. And then, susunod ay cash envelopes namin. Sa cash envelopes, nandyan yung monthly recurring expenses namin. So, nandyan yung grocery, household items, yung personal allowance namin ng asawa ko, transportation, gas, meron din kaming pamper allowance. Yun yung mga expenses namin. And then, after nun, mag-allocate na ako sa sinking funds namin kung meron yung depleted na. Tapos, kung may matira, doon na ilalagay sa mga savings like buffer and emergency fund. Pero this year, we try to allocate 20% of our income sa retirement namin. So, dun sa retirement fund namin, dun na nakalagay yung MP2, stocks, and mga investment namin sa cooperatives. What's your biggest financial mistake? Meron kasi sa amin sa government yung tinatawag na London. May possibility na maging taga-London ka. Loan doon, loan dito. So, na-entice ako sa ganon. Kasi pagpasok ko pa lang sa government, nag-offer na sila ng mga credit cooperatives na sasabihin sa akin na gusto mo mag-aral ulit, pwede kang mag-loan, or kung gusto mo nang magkasasakyan, pwede mong i-loan yan dito sa cooperative na ito. Ganyan. Yun ang biggest mistake ko. Nag-loan ako sa hindi ko na alam kung saan ko nagastos. At nung na-expose ako sa personal finance, doon ko lang nalaman na gano'n na pala kalaki yung na-loan ko na umabot sa 6 digit. Kaya nabaon ako sa utang na hindi ko alam kung saan napunta. Nahinder na ako na to live my life to the fullest. Kahit naka-salary deduction na yung utang ko, sinisave ko pa yung take-home pay ko para lang makaipon ng hanggang dun sa principal amount para lang mabayaran ko na. Lahat ng bonus ko, hindi ko ginalaw, nilagay ko dun. So, in 2 years, nabayaran ko yung 6 digits yun. What's your risk appetite when it comes to investing, and why? When it comes to investing, I'm an aggressive investor. Yung mga investments namin, mostly nasa mga high-risk investments. Example ng mga businesses na pinag-investan namin ay mga laundromat, funeral services, meat deliveries, salon. Meron din kaming mga investments na hanggang ngayon, hindi pa namin nakuha yung principal because may business na hindi properly na-manage yung kanilang operations. Kaya hanggang ngayon hirap sila na bumangon. As an investor, ready naman ako na meron ng mga ganong klaseng investment. Meron pa namang ibang business na makakabawi doon sa nawala sa amin. So parang yun yung diversification, hindi lang sa stocks or sa mutual funds na mas pinag-uusapan. So for our best purchase, home renovation and furnitures costing 1.1 million.
Kaya siya namin best purchase. Parang ito yung pinaka-investment namin na alam naming Hindi namin pagsisisi. Oo, hindi namin pinagsisihan. Kahit matulog kami sa gabi na nawalan kami ng trabaho, hindi kami papatulugin sa labas dahil bahay namin to. Okay, our worst purchase is our second-hand car. Yung unang sasakyan ko kasi nabangga sa likod. So, kesa ipagawa namin, tapos pa-repaint pa namin, matagal. Ako yung nag-decide na maghanap na lang ng kapalit. Tapos saka ako bibili ng new to me na sasakyan. Kaya rin siya naging worse kasi siguro, di ba nga sabi namin nung umpisa, dapat parehas kami nag-agree. This time, nung binili niya to, dahil siguro naisip ko na para sa kanya, umuo na lang ako ng umuo. Sana nagdala na lang ako ng mechanic nung tinignan ko yung sasakyan. Tsaka sana tinest drive ko ng mas mabilis. Next, our impulse purchase is a second-hand iPhone 8. Ako pa rin to dahil nga impulsive spender ako. Nakita ko kasi to sa hipag ko, naka iPhone 8 siya. Tapos sinabi niya na bibili siya ng bago. Ang gamit ko noon iPhone 6. Kaya biglang nasabi ko sa kanya, pwede bilhin ko na yung iPhone mo. Sabi kong ganun. Eh wala naman yun sa budget namin. Kaya yan ang pinakamalaking impulse purchase ko. Bukod dun sa car. Eh dahil na-entice ako dun sa itsura ng iPhone 8, napabili tuloy ako. Kaya ang aming total ay 1,480,000. So, sa short-term goal namin, unang-una, magkaroon ng baby. We've been married for 5 years na. So, sa tingin naman namin, we're very capable na magkaroon. Hinihintay na lang namin na bigay ni Lord sa amin yung anak. Pangalawa, makapagpatayo ng bungalow type na bahay para sa parents ko. And another, sana within 2 years, sana ma-promote. Tapos ako within this year, sana ma-regular. Dalawa lang yung long-term goal namin. Ang isa, kung pinalad kami na magkaroon ng anak, na mapaaral namin sila hanggang college. So, yung long-term goal. Long-term. At yung pangalawa, makapag-retire kami ng maaga. Kahit na may anak na kami. so, nung nag-start ako na i-monitor yung net worth ko, nag-start ako sa 75,000 and ngayong 2023, na-reach na namin ang 3 million mark sa assets namin. So, pumasok ako sa marriage namin dalawa na debt-free ako at siya din. Simula naman nung nagkatrabaho siya, hindi ako mahilig umutang. Kaya sa ngayon, kung magkano yung net worth namin ay wala na kaming liability. Yeah. Good. Yay! Hi, I'm Mayan. Hi, I'm Manfred. I work as Nung sinabi naman niya oo, so parang ako pala yung nagyaya sa kanya magpakasal, tapos nag-decide na lang siya kung kailan niya gusto pakasalan ako. Ikaw pala.